Hello guys! Welcome po sa isa na naman pong video. Ito ang inyong Kuya John. At sana po mag-enjoy po kayo sa topic natin ngayon, Evolution of a Value Investor. At kaya ko po ginawa ang video po na to, ay para po sana makapagbigay din po ko ng konting value po, para makatulong din po sa inyong stock investing. I-share ko po ang aking journey, mga natutunan ko sa aking journey. Sana makatulong din po sa inyong journey. Tulong-tulungan lang po tayo, At start po tayo sa outline. Ano bang pag-uusapan natin sa video na to? Konting review lang ng value investing, Ano ba yung value investing? Ano yung growth? Ano yung tinatawag na GARP, Pagdating naman sa growth ng isang stock, ng isang company, maraming klase po yan. Pag-uusapan po natin. At yung phases in my journey, phase 1, phase 2, phase 3, i-share ko po sa inyo. Doon po tayo magtatagal. At hopefully, marami po tayong mapulot po, sa discussion po natin, Start po tayo sa value investing. Ako po ay isang value investor at mukhang hindi na po ako magbabago. Ganito na po ako value investor hanggang nag-i-invest po ako. Pero ano ba yung value investing, Ang sabi ni Charlie Munger, talagang love na love ko si Charlie Munger. It is the basis of all intelligent investing. As long as hindi tayo bara-bara sa ating approach, meron science na involved, that is value investing, Ang ibig lang po sabihin ng value investing, price sensitive po tayo. Hindi tayo basta-basta bili ng bili. Tinitingnan din natin yung presyo na dapat yung presyo na ibinabayad natin mas malaki ang magiging balik. Yun ang value investing, At nangyayari po yun sa paggamit po ng tinatawag na valuation method para malaman natin gaano kalaki yung balik para alam natin ano yung target natin na presyo na sana mabili natin yung bagay po na yon or yung investment po na yon. Kasi margin of safety is the key. Kailangan mabili po natin siya na mas mababa than what it is worth. Halimbawa, kung ang isang investment, ang value niya ay 100 pesos, kikita po tayo dyan kung mabibili natin siya ng 70 pesos or even lower, Doon tayo nagkakaroon ng opportunity kumita, Bakit ito nag-work? Itong tinatawag na value investing na bibilin mo yung isang bagay, isang asset, isang investment below what it is worth, Kasi po, dito po sa stocks po, ang prices po ng stocks, temporarily, for a short period of time, it could be weeks, it could be months, it could be a few years, Ang presyo po ng isang stock, maaari po siyang mali. It could be either very, very expensive or very, very cheap. Kasi po, ang market po kasi, ang stock market, yung mga nagpa-participate po dito, gine-gauge pa po nila. At ninanamnam nila at ninunguya nila lahat ng information para ma-discover yung price. Syempre, may mga times na hindi tumatama. Pero over time, pag lumakad ang taon, ang buwan, ang taon, tatama din po ang market, tatama ang presyo po niya. So kung ang isang asset nabili mo na mas mura than what it is worth, most likely tataas po ang presyo po noon. Pero kung nabili mo siya ng mahal, most probably bababa ang presyo po noon, probability wise. Halimbawa kung si Jollibee, kung talagang worth ng isang share ng Jollibee is 250, kung nabili mo siya ng 300, tagilid ka. Baka ang direksyon nito, pababa. Pero kung nabili mo naman siya ng 200, 250, ang tama niyang value, most chances are, aangat ang presyo po niya. Maliwanag po ba? Ganun lang naman po ang value investing. Review lang naman po ito. Pero kung kabisado niyo po, you may skip this section. Kasi marami pong tao, ang tingin nila sa stock market, very chaotic, sobrang gulo, sobrang taas baba, hindi nila naiintindihan. Hindi naiintindihan ng ibang tao na hindi nagpa-participate sa stock market na meron pong pattern ang presyo. May pattern po yan, hindi yan puro chaos. Ang pattern po ay sa pagtingin sa probability. Kasi po, hindi po definite kung ano ang mangyayari sa stock bukas, next week, next month. Pero yung probability, doon po tayo umaasa. Kung nabili po natin ng stock much lower than what it is worth, the probability is it will go
higher. Mataas ang probability na aangat pag nabili mo ng mura. Pag nabili mo naman na siya ng sobrang mahal, ang probability po ay bumaba ang presyo. And that is the pattern. Kaya po ang nagbibigay po talaga ng kaayusan sa lahat po ng ito ay dapat alam po natin kung paano at ano ang worth na isang stock. At gaya ng sinabi ko po kanina, no? Marami pong valuation method. Depende po sa situation. Okay? Maliwanag po ba? Next, i-discuss ko naman po, ano ang growth investing? Kanina value investing, ngayon growth investing. Okay? By definition po, no, we should only invest in growing stocks. All intelligent stock investing is growth investing. Parehas po na importante. Kailangan po kung ikaw ay isang stock investor, nag-i-invest ka lang sa growing stock. Kung hindi ka nag-i-invest sa growing stock, hindi po ito maganda. Wala pong kasense na pinagtsatsagaan po natin, no, na stagnant or declining stocks. Sakit lang po ng ulo po yan. All stock investing should be growth investing. So, lahat po ng scientific investing is based on growth and based on value investing. Kaya guys, kahit po gaano kataas ang dividends na pinamimigay sa inyo in percentage ng stock na hinahawakan po ninyo, kung hindi po yan nag-grow, yung dividends ay hindi nag-grow, kailangan nyo pong mag-isip. Okay? Kaya alam po, no? Balik po tayo sa topic natin na value investing. May misconception po ang ilang tao sa value investing. Ang iniisip po ng iba, yung too much emphasis on cheap stocks, yung sobrang mura dapat. Dapat yung multiples niya mababa. Single digit ang PE ratio, yung price to book niya bagsak. Ganon, no? At yung ibang tao naniniwala sila na yung GARP investing ay hindi value investing. Ililinaw ko po ulit, no, in the next slides kung ano ba yung GARP investing. But in my view, this is too narrow. Mali po ito, no, na pananaw na ang value investing is only buying cheap stocks, no? Mali po ito. Kasi po, different businesses requires different valuation approaches. I-explain ko po na mas malinaw. Okay? GARP investing, no, is value investing in my opinion. Kahit sabihin ng iba na hindi, para sa akin GARP investing is value investing. Kasi po ang GARP, ang sabi dito, growth at a reasonable price. May nakita kang price, di ba? Reasonable. Ibig sabihin, mas mataas lang ang threshold mo sa price sensitivity mo. Pero price sensitive ka pa rin eh. So this is still value investing. Ang nangyayari lang po sa GARP investing, sometimes, no, willing kang magbayad ng higher multiples. Halimbawa, 20 times earnings, 30 times earnings, no? 25, 30 times free cash flow. Okay lang po. Sometimes okay lang. Basta nako-cover siya nung possible growth prospect ng stock in the future. But GARP, no, guys, is still value investing. It is still value investing kasi you cannot overpay. Iba po ang valuation po ng isang stock na growing ng 20%, iba rin po ang valuation ng isang stock na growing at 40% every year. Magkaiba po yan. You cannot pay a valuation for 40% sa isang stock na 20% lang ang growth niya. Malulugi ka at hindi ka kikita, no? Growth must be rational, hindi siya reckless. May scientific sense pa rin po yan. Kaya po ito ay still value investing. Malinaw ba? So pag nakita niyo yung word na GARP, si Charlie Munger na po nagsasabi. Kasi style niya po ito. Itong GARP, siya ang isa sa mga unang nakadiscover po nito. At si Charlie Munger na po nagsasabi that this is value investing. Okay? Example lang po ng GARP po para maintindihan po ninyo, no? Nangyayari po to madalas sa US and people pay
5 to 7 times sales, no? For growth, no? Sometimes okay lang po yan. Kasi sometimes, no, kung mabilis po yung growth, nag-i-scale bigla. Mabilis lumipad yung sales niya. In just a few years, nagka-catch up na po siya. At pag nag-expand pa po yung margin later in 3 to 5 years, sometimes, no, akala mo lang sa umpisa, mahal siya, pero later on, after 3 to 5 years, ang mura pala niya. Kasi mabilis umangat yung margin, mabilis umangat yung revenue, mabilis lumipad ang lahat ng fundamentals. Basta po, this is backed by science, evidence, at may precedence ka. Merong basis, no? Yung projection mo sa growth, no? At nandun yung business understanding mo, this is still very, very applicable. Okay? Maliwanag po ba? Next topic na po tayo, no? Types of growth. Kapag nag-invest po tayo ng stocks, no? Meron pong iba't ibang way para mag-grow ang isang stock. At i-discuss ko po sa inyo, no? Pero first of all, what is growth, no? Ay, ibig lang po sabihin ng growth, nag-i-increase yung value ng asset. Nag-i-increase ang value ng company. Nag-i-increase ang value ng share na hawak mo, no? It means it generates bigger and bigger over time, no? Yung investment mo generates bigger and bigger returns over time, no? So ang focus po natin dito is profits na nakukuha natin on a per share basis, at marami po itong forms, hindi lang po iisa. It could be net profits, it could be funds from operation, it could be dividends, it could be free cash flow. It depends sa situation. Pero ito po yung mga ilang indicator na nag-grow isang company kapag yung mga bagay-bagay po na to ay tumataas. Maliwanag po ba, no? So, unang type ng growth is what I call vertical. Pataas. Pataas siya. Ibig sabihin, you are capturing more market share. So, katulad din sa graph na to, no, nakikita na di square. Pataas yung paglaki niya, no? Parang lumaki siya dito ng 25%. Pataas, no? And how do you achieve this? More branches. Okay? More stores, more branches, or you sign up more clients, no? From 2,000 to 2,300 clients. More volume. Halimbawa, bumibenta ka ng 5,000 cans of beer. Next time, 6,000 na. So that is vertical growth. More market share. Okay, that's one type, no? The next type po is yung tinatawag na horizontal, no? Terminology ko lang naman po ito. Yung horizontal po na ito, no? So, palapad siya. Hindi siya pataas. Palapad po siya, no? Katiyan mo yung direction natin dito, no? Pwede kang hindi tumataas, pero nag-grow ka pa rin. Sa papaanong paraan? Pinapataas mo yung kita mo kahit wala kang more branches, kahit wala kang more clients, kahit wala kang more volume. Napapataas mo yung tubo mo. Okay? By paanong paraan? Nagtataas ka ng presyo, no? At hindi ka naman iniiwan ng kliyente mo. Ayun, horizontal po yun. Upselling. Dati nagbebenta ka ng soft drinks ng drinks. Ngayon, may pagkain na. So, you are selling more. Although, ganun pa rin lang karami ang kumakain sa'yo, no? Halimbawa, sa maghapon, 20 na tao kumakain sa karinderya mo. Pero dati, puro soft drinks. Ngayon, may banana queue na. So, mas malaki ang kinikita mo. In-upsell mo eh. No? At marami pa pong iba na may video po tayo on a separate video. Didiscuss ko po yan. So, yun po yung vertical, pataas, horizontal, pakanan, sideways, no? Ngayon, ganito ang mga powerful business. Kaya ko po tinuro na vertical, no? At meron ding horizontal. Kasi may mga business po, sabay po yan lumalago. Pataas at pakanan. At isipin po ninyo ito. Kung 25% yan pataas, 25% pakanan, ay grabe po yan. More than 50% growth po ito. Kung titingnan po ninyo, gaano kalaki ang inilaki ng area po nito, ng square na ito. Ang laki po. Sana na-visualize po ninyo. No? Kung gaano ka-powerful kapag nagsabay yung dalawang puwersa po nito na pataas, kanan. Ay grabe po. If po ito ay 5% lang pataas, 5% pa kanan, ang laki po nun pag pinagsama po ninyo.
Kaya sometimes po, no, nakakaligtaan ng radar po natin, no, na may mga stock deceptively ang ganda ng fundamentals niya. Sometimes, hindi mo napapansin, no? Halimbawa, sabihin mo, 500 stores. Tapos this year, 10 store lang ang binuksan niya. Pero hindi mo nakita, it is growing both ways, pataas at pakanan. Although 5% pataas, 5% pakanan, pag pinagsama mo, sometimes 12%, sometimes 15%, no? So yun po ibig ko po sabihin na dapat na-appreciate po natin. Yun ang gusto nating hanapin. Sabay, lumalaki, pataas. Kanan, yung area. Ay grabe po ang paglaki. Maliwanag po ba? Meron pa pong third kind. Third kind ng pag-grow. Yun yung po tinatawag na thickness naman. The third dimension. Kumakapal. Kumakapal yung value ng company. Hindi siya tumataas, hindi siya lumalapad, kumakapal po siya. At tulad po dito sa graph po na to, no? 3-dimensional. Ito po ay nagagawa po to by way of share buyback. Mas madalas po ito sa US nangyayari kaysa sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas, hindi pa masyado na-appreciate po dito yan, no? Ano ba tong share buyback? Kahit hindi dumami yung customer, kahit hindi ka nagtaas ng presyo, hindi tumaas yung tubo mo, pwede ka pa rin mag-grow by way of share buyback. When it is done right, ang laki po ng value po. Ano ba yung share buyback? Halimbawa, 20 tayo na may-ari ng isang company. Binili ng company yung share ng isa. Naging 19 na lang tayo from 20. Naging 19 na lang tayo. Ibig sabihin, mas kumapal yung ownership natin sa company. Mas lumaki yung value na hawak po natin. And sometimes, even incremental buybacks lang po can deceptively boost the value, no, ng isang stocks, no? Kasi isipin mo, kung dati 20 tayo may-ari, tapos naging 15 na lang, grabe po yun. Grabe. Grabe po ang effect po nun, no? Talagang lumalaki yung ownership natin sa company. Kahit na hindi siya lumalago pataas at pakanan, no? Now imagine, paano kung nakahanap ka ng company, no? Na yung 3 dimension nag-grow siya. Dumadami yung customer niya, nagtataas siya ng presyo, tapos nagbabuyback pa, sabay-sabay. Grabe po yan. Profits explosion po kapag ganyan. I think may ganyan yata si Apple dati. Dumaan si Apple sa ganyang stage, no? Dumadami yung customer niya ng mga Apple, mga iPhone products niya, tapos nagtataas siya ng presyo, tapos nag-share buyback siya. Kaya grabe po lumipad yung Apple nung araw, nung nakaraan po, no? Around a few years ago, no? Okay, sana na-appreciate po ninyo, no? So doon na po itong 3 klaseng dimension po na to, no? Para ma-appreciate nyo lang po. Ito po ang formula ng growth, no? Para alam niyo po ano yung titingnan ninyo pag sinabing growth. Malinaw na malinaw sa utak ninyo ano ang ibig sabihin ng growth. Kasi lahat ng investing sa stocks ay growth investing. Pasok na po tayo sa evolution. Phase 1, I call it introduction to ratios, no? So, nung nag-start ako ng value investing, syempre, nag-focus ako sa low multiples, low PE, price to book, price to sales, mga ganyan-ganyan mga ratio. Yun ang tinitingnan ko. Dapat moderate yung growth niya, at least 7% nag-grow every year isang company. Dapat healthy financials, wala masyadong utang. Tapos yung margin, dapat napoprotect niya, hindi nagde-decline, no? And this is style of simple ratios na nababasa po natin to, no? Madalas, no? Kapag first time natin na-encounter ang value investing, ito yung unang-una natin natututunan. And it works in the Philippines, no? It works in the Philippines, no? Bakit? Kasi karamihan sa Pilipinas, moderate lang ang growth ng mga companies sa Pilipinas. And why it works in the Philippines, ikukwento ko po sa inyo saglit, no? Kasi sa Pilipinas po, no? Ang coverage po kasi ng mga analysts sa Philippines, no? Philippine Stock Exchange, karamihan nasa blue chip lang. Ibig pong sabihin, yung mga small and mid-cap companies, yung mas maliliit na company. Halimbawa, companies na 10, 20 billion lang pababa, hindi po masyadong pansinin ng mga analyst. Maniwala po kayo sa akin. May kausap po dating analyst. Sabi ko, punta tayo sa ganito. No? Sinabi ko sa punta tayo sa company na to, ganun-ganon, at interviewin natin. Ayaw namin kasi masyado maliit yung company. No? Hindi worth it ng time ng mga analyst po. Ang mga maliliit na company, 20, 30, 40 billion po yan. Masyado pa po maliit yan.
para sa time ng mga analyst, no? So, nagkakaroon ng neglection, no? Nade-neglect tingnan yung mga mid-cap, small cap na company. Kaya sometimes, no, ang mumura po nila. Lumilitaw may mga maliliit na company na sobrang mura po nila. Na kung matyaga po kayo mag-research, may mga makikita po kayong ganyan. Tapos, antayin mo siya na mag-grow. At kapag napansin na po siya ng mga analyst, magkakaroon ng coverage, magkakaroon ng interest yung ibang tao, bibilin sila, ayun, biglang nagka-catch up, biglang lumilipad yung presyo po niya. Kaya gumagana po sa Pilipinas yung ganitong approach po ng mga simple ratio. Okay? Paliwanag po pa, no? Real life example, bibigyan ko kayo ng example, si GSMI, no? Kailan ba ito? Just 5 years ago. 10 to 15 billion lang yata ang valuation nito. Very cheap, no? So wala masyadong attention sa mga analyst. So naging undervalued po siya. Nag-grow si GSMI, no? And later on, nagkaroon ng coverage. Ayun na, nag-spike na. Magkano na si GSMI ngayon? 80 billion na yata, mahigit ang market cap niya. So, kung nakasakay ka early on, ang laki ng profits mo. Kasi nga hindi pansinin ang mga maliliit na company, 10-15 billion. Wala yan. Wala yan, no? Kaya doon nagkakaroon ng opportunity sa Pilipinas. Okay? Maliwanag po pa. So that is phase 1. Nag-uumpisa ako sa value investing. Phase 2 naman, nagkaroon ako ng interest, no? To understand the growth engine, no? Growth engine. Okay? Kasi po, ito pong mean reversion na tinatawag, na kinukwento ko sa kanina, no? Nagka-catch up yung price po niya, no? Buying cheap, no? Selling after mag-catch up yung price, no? Most of the time, ang limitations po nito, kailangan mo ng bagong idea. Kasi halimbawa, ang isang stocks, no? Nabili mo ng 50 pesos, 100 pesos ang fair value niya. So pag na-reach na niya 100 pesos, bebenta mo na yung stock, no? I-realize mo na yung profits, kukunin mo na yung profits mo. Ano na susunod sa'yo? Maghahanap ka na naman ng bago. Hanap ka ng hanap ng bagong idea na naman. Every few months, every few years, hanap ka na naman ng bagong investment. This is not optimal. Kasi hindi guaranteed na lagi kang may makikita. So pagbenta mo ng isang stock, na benta mo siya, nag-profits ka na, saan mo ngayon ilalagay ang pera mo? What if wala kang mahanap? No? So instead, nahanap ka ng hanap ng mura na ibebenta mo later kapag naging fair value na, why not mag-focus ka, no? Sa mga companies na sobrang above average ang growth niya. Na kahit na tumaas na yung presyo niya, dire-diretso pa rin siya nagbibigay ng value sa'yo over many years. Ibig sabihin, hindi mo siya kailangang ibenta agad-agad. Hindi mo siya kailangang ibenta after 1 year, after 2 years. Sometimes kahit 10 years mo na siyang hawak, bigay siya ng bigay ng value sa'yo kasi ang bilis pa rin niya mag-grow. Above average ang growth niya. Halimbawa, nag-grow siya ng 15% every year or 20% every year, pwede mo siyang hindi bitawan for 5, 10 years or more. Yun ang mas magandang way kaysa bili-benta ka, bili-benta. Ang question po ngayon na mangyayari, ano ang nagda-drive ng growth engine ng isang company? And how does it work? Ganito po yan. No? Marami po tayong pwedeng tingnan. Dito na lang po ako magfo-focus sa return on invested capital. It is a measure on how efficiently a company converts capital into profit. Hindi ko na po masyado itong i-expound, no? Bibigyan ko na lang ng example ito, no? Well, essentially, a high ROIC business can generate strong returns without needing excessive growth or debt. Okay? Isi-simulate ko lang po sa inyo, no? Ang ibig lang po sabihin nito, kapag nag-reinvest ka, ilang percent ang i-return ng company, no? So, ganito po siya. Halimbawa, this year, kumita yung company natin ng 100 million pesos. Okay? This year, 100 million ang kinita. Profits, cash na kinita ng company this year. At ang ROIC niya ay 20%. Liwanag po ba? If the company decided
na yung buong 100 million i-reinvest next year. Palaguin natin yung negosyo. I-deploy natin yung 100 million. Magtayo tayo ng more branches. So since ang ROIC niya ay 20%, ang kikitain natin sa 100 million ay 20%. 20 million. Okay? So, nagkaroon tayo ng more assets and it gives us 20 million more. So, dati 100 million ang kinikita natin. Next year, ang kikitain natin 120 million na. Kasi we retain yung 100 million every year. Kumikita tayo ng 100 million, magkakaroon tayo ng extra na 20 million income kasi nag-reinvest tayo. No? So, magiging 120 million na next year ang kikitain natin. Ay, ibig sabihin, nag-increase yung value ng company natin by 20%. Yun ang ibig sabihin ng ROIC. Ano interpretation po nito? Yung ROIC, yan po ang limit ng growth po natin kasi yun yung perfection. No? Kung hindi po mangungutang ang company, kung hindi siya mag-SRO, kung hindi siya magda-dilution o kung ano mang bagay, a company can only grow as fast as the ROIC. Ibig sabihin, ang company po na 5% lang ang ROIC niya, hindi niya kayang mag-grow ng 10% organically. Yun ang engine. Ganon kabilis. Hanggang dun na lang ang ibibilis. So kung ang company na binili mo, 5% lang ang ROIC, hanggang 5% lang po ang growth niyan every year. Hindi na po yan mag-grow faster than 5%. Kasi lousy ang business po niya. Yes, pwede niyan talunin yung 5% na growth, pero magkakaroon ng dilution. Either maglalabas ulit yan ng bagong share which will dilute you or mangungutang po yan. Ganun lang po niya matatalo ang ROIC niya. Otherwise, hanggang ROIC lang po ang pwede niyang i-grow. Maliwanag po ba? Sana na-appreciate niyo yung ROIC, no? So the most desirable companies are those with high ROIC. Kasi those companies with high ROIC, mas mataas yung potential nila na mag-grow faster. Ito ang growth engine to understand gaano kalaki ang makina ng isang kumpanya. High ROIC companies often are asset light. Di nila kailangan masyado maraming asset na bilhin para magbigay sila ng maraming returns. Pero konting paalala lang ha, hindi dahil mataas ang ROIC ay mag-grow ka. It doesn't mean. Potential lang po ito. Pag mataas ang ROIC, may potential ka mag-grow ng mabilis. Potential. Pero pwede ka pa rin hindi mag-grow. Halimbawa, saturated na yung market. Wala na. Wala nang market. Nakuha mo na lahat. Wala na. Kahit anong taas ng ROIC mo, ano pa, declining na yung industry, katulad GMA7. No? Hindi na uso masyado ang TV. Lahat nasa internet na. So, nagde-decline. Although mataas ang ROIC ni GMA, wala siya mapaglagyan ng pera para mag-grow. No? Halimbawa lang naman dito. No? Ano pa? Accounting illusion. Pwede rin mangyari. Kaya pala mataas yung ROIC ng company. No? Kasi may problema. Okay? Ayan, no? Phase 3 na po tayo. So yun lang naman po, no? Nagkaroon tayo ng focus first on simple ratio. Ngayon, nagfo-focus na po tayo. Dapat nag-grow siya. Nag-grow siya talaga na mabilis. Yun ang gusto natin, no? Phase 3 naman po, we have to understand growth at a deeper level. Expanding our perspective sa growth. That is the phase 3. When we think of growth, we often imagine more branches, more clients. Mas madalas po kasi nagtitingin tayo sa vertical, no? Kaya lang may issue kasi ang vertical growth, no? Mas mahirap pong i-predict po yan. Na may maaagaw ka pang market share. Makakapagtayo ka pa ng maraming branches. Or makakapag-sign up ka ng mas maraming kliyente. Sometimes, mas mahirap pong i-predict po yan. Kasi nag-aagawan kayo ng ng competitor ninyo, no? So sometimes, minsan dyan pumapalpak ang marami pag nagpo-project po sila.
ng vertical growth. Halimbawa, i-assume nila, makapag-sign up yan, 20% more clients. Hindi nangyari, laging 5% lang, no? Ayan. And also, growth is not linear. Kung titignan natin, no? Hindi natin pwede basta-basta extrapolate. Itong si Duolingo, itong si Apple, grow siya ng grow ng ganito, more and more sales ng ganito, no? Hindi mo pwedeng sabihin na magdedire-diretso po yun eh. Kasi past is past eh. Hindi ibig sabihin yun din ang future, no? And sometimes, pag mataas ang expectations natin sa growth, no? Nagkakaroon po ng risk, no? Tsaka ako na-expound dito kasi malalo po tayong tumagal, no? Ayan, no? Another thing, may issue din po ang mataas na ROIC. Oo, di ba? Bakit? Kasi ang ROIC po is backward looking. It reflects past. Ano nangyari sa past? Di ba? Ang ibig ko pong sabihin, no? Ang ROIC, hindi po ito something na constant. Hindi po ito something na lagi siyang 20% or lagi siyang 15%. The ROIC can actually change through time kasi nagkakaroon ng iba't ibang business reality at industry condition. Yung high ROIC today, maaaring bukas hindi siya high ROIC. Nagbabago po siya. Alright. So, ibig ko pong sabihin, sometimes, mas madali pong i-predict ang horizontal growth such as expanding margins. Katulad ng explain ko po kanina sa inyo. Kasi yung margin expansion, kapag naintindihan po natin yung negosyo, we can identify opportunities to expand margins, no? Halimbawa, nakikita natin na yung company may pricing power. Kaya niyang mag-increase ng price. So, and hindi naman siya iniiwan ng kliyente niya. So, mas madali mong i-predict na itong company na to, idedire-diretso niya yung pag-increase ng price. So, pwede kang hindi umasa na mas marami siyang kliyente. Aasa ka sa pagtataas niya ng presyo. Or nakikita mo, may niluluto siya na bagong produkto na i-upsell niya. Halimbawa, no? Puro drinks. At nakikita mo, itong company na to, no, ay nagluluto ng banana Q. Sample lang naman po. Or let's, no, ibang halimbawa sa pharmaceuticals, no, nakikita mo, no, may mga crowd of diabetic. Halimbawa lang po, no, yun ang market mo. Within the same market share mo ng diabetic, sometimes, under research, marami ka ibang medication pa. Under research, na ang target market mo, yung current customers mo na diabetic din. Halimbawa, yung product, hindi nga siya pampababa ng sugar, pero nakakapagpapayat. Parang ganon, no? So, na-upsell mo siya. Or nakikita mo na yung company may ginagawa siyang efficiency improvements, no? Na mapapababa niya yung cost na magbo-boost ng margin. By way of understanding, minsan mas madaling i-predict ang market expansion, no? So why this can work? Kasi, bakit pwedeng mag-work itong pag-focus natin sa margin expansion? Kasi marami po na market participant are short-sighted. Nakatingin sila sa quarter by quarter result. Hindi nila napapansin na may diskarte yung company na pang long term. Nakikita nila short term pangit, ibebenta nila babagsak yung presyo. Hindi nila na-appreciate na sometimes may niluluto yung company na long term. Okay, bibigyan ko kayo ng mga examples, no? Halimbawa, customer investment. Halimbawa, yung net profit ng company this quarter or this year na lang, bumagsak ang net profit. Iniwan. Nagkaroon ng pinagbebenta na kasi bumagsak yung net profit eh. Hindi alam ng mga market participant, nag-i-invest pala yung company sa customer acquisition. Halimbawa lang po, no? Kaya bumaba yung margins niya kasi nag-spend siya ng more saan? Sa advertisement.
Advertise siya ng advertise. Sa Google, social media, sa TV, sa Super Bowl, whatever. So, bumagsak, numipis. Dati 20% ang profit margin niya, naging 10% na lang. Kasi ang taas ng expenses niya sa advertisement. And then later on, hindi nila alam kasi kailangan mag-invest ng company for the future. Later on, babawasan din naman ng company, ibabalik nila sa dati yung budget nila sa advertisement, mabalik ulit sa 20%. Tapos pagbalik dun sa 20%, ang dami nilang bagong customer at the same time, o di nag-grow ka vertically and horizontally. Liwanag po ba? Ayun, example lang naman po ito. Example number 2, efficiency investing, no? Ayan. Ito, nakausap ko si PPC dati. May marami tong mga ganito nung araw no? Efficiency. Na sometimes, ang dami ginagastos ng company. Kaya, ang taas ng expenses. Hindi alam ng mga tao, ng mga ibang investor, hindi invest pala siya for efficiency. Na after 1 year or 2 years, babagsak bigla yung cost ng company. Dati, ang taas-taas ng cost nila. No? Kasi umuupa lang sila halimbawa. At tapos nag-build sila ng sarili nilang facility. Bumagsak ngayon ang expenses nila. Tumaas ang margin nila. Tumaas ang tubo nila. Kaya lang panandalian, nag-suffer po sila. No? Nag-invest sila sa efficiency. 2 to 3 years ahead pa bago mo ito makita. Bago mo maramdaman. Iniwan na ng ibang mga investor, pero ikaw nakita mo yung value. Yung value Okay? Maliwanag po ba? Ano pa? Investing in new markets. Pwede po ito, no? Halimbawa, initially, yung company, no? Nagbebenta lang siya locally. Halimbawa, locally, binebenta niya 100 pesos lang ang produkto niya. No? Niluluto pala niya na mag-export. Pag export niyang ganun, 250 pesos ngayon ang benta niya. Di ang laki ng tinubo niya bigla. So may mga ganon na pag naintindihan natin yung negosyo, nakafocus tayo, mag-e-expand ba tubo nito? Lalaki ba tubo nito? Ganun dapat dun na po tayo papunta. Ang utak po natin. Ayun, maliwanag po ba? So summary and conclusion na po tayo, no? Low multiples, yes, tama po yan. Low multiples works as a value strategy, no? Kaya lang po, kung nakafocus po tayo sa low PE ratio, today, maaring palpak po yan. Maaring mabili natin mediocre companies, no? Pabagsak ang fundamentals. Or worst, may mga magagandang investment na hindi low yung PE niya, nami-miss natin. Kasi, masyata tayo nakafocus sa low multiples, no? Sometimes, yung great opportunities, hindi low yung PE niya today. Pero magiging low yung PE niya in the future. Incorporating future growth can turn a low multiple into significant upside over time, 3 to 5 years, no? So focus on companies that can deploy capital to gain market share, vertical lumalago, and B, expand margin horizontal. Kaya both ways siyang lumalago. Yun ang titignan natin. Halimbawa, today, maaaring ang PE ratio niya ay 25. Uy, ang mahal. Pero dahil lumalago yung company, 3 to 5 years from now, naging times 5 yung income na niya kasi nag-grow siya So ibig sabihin ko, i-compare ko yung cost ko today with the earnings 5 years from now, edi ang PE ko noon baka 1 lang. Tapos kung nag-antay pa ako ng 10 years, yung cost ko, yung price that I paid today versus the earnings 10 years from now, baka ang PE noon ay 1. Nakukuha po ninyo. Halimbawa, nabili mo siya ng 10 pesos per share today, no? 10 years from now, 10 pesos na rin ang earnings niya per share. Yun ang ibig ko po sabihin no? Na nakafocus dapat tayo sa quality. Hindi po yung low PE today, but low PE tomorrow. Example po, si Coca-Cola. Okay? Nabili ni Warren Buffett si Coca-Cola noong 1988. Ngayon, ang dividend yield po niya sa Coca-Cola, sa cost na ibinayad niya sa Coke noong 1988, ang dividend yield niya po nasa 60% na. Ibig sabihin, every 2 years, nababawi na po niya yung pera na ipinambili niya. Every 2 years. Capital gains pa. Yun ang ibig ko pong sabihin. Dapat malayo ang tanaw po natin pag sinabing
multiple. So the evolution of a value investor focus more on the value and less on the price. Mas nakatingin tayo na yung value ay paganda ng paganda ng paganda. Okay? And I hope and I pray na you all become a better investor and wise steward of our capital. Salamat po sa makikinig po ninyo. Basahin na lang po ang mga disclaimer. Keep on learning. Enjoy the journey. To God be the glory po as always. God bless. Bye-bye.